Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, saan mang dako ng daigdig, isang maligayang pagtanggap po sa inyong lahat sa tuwina, sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananambahan. Welcome po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na kasama natin sa pananambahan kahit sila po ay wala dito sa loob ng santuario dito po sa McGill Memorial Church. At sa lahat po ng ating mga kapatid na sa tuwina ay kaisa po natin sa pananampalataya, sa pag-asa at pag-ibig, atin nga pong muli na damhin ang mainit na pagtanggap natin sa isa't isa bilang bahagi ng buhay na katawan. We are the body of our resurrected Christ. Tayo ang buhay na katawan ng ating nabuhay na Panginoong Hesukristo na nakahanda upang magpatuloy ng kanyang gawain at ng kanyang ministeryo. Welcome po mga kapatid, mga panauhin dito po sa atin sa McGill Memorial Church, ang kapatid ng ating pong newly graduate sa lay formation program na si John Eric Salonga, ang kanya pong kapatid na babae naririto. Nais ko po na tumayo. Welcome po, palakpakan po natin ang kanyang presensya. Salamat po sa sambahayan ng Kadyente Salonga. Kasama po natin ngayon dito ang isa sa ating kapatid. Ganon din po ating pong malugod na binabati sa sandali pong ito ang sino man na tingnan po ninyo sa inyong katabi, sino po ba ang ngayon lamang natin nakasama? Sino nga po ba ang palagi nating nakakasama sa ating pananambahan? O ating pong tinatanggap, isang mainit na pagtanggap, at gayon din naman po ang ating minamahal na isang seminarista, seminarian from Silliman University Divinity School sa Dumaguete City. Ating pong nais na tanggapin sa ating pong kapatiran dito sa McGill ang kapatid na Brendan Aita, na naririto po, nasa likod po siya. Siya po ay isang seminarian sa ating pong Divinity School, sa Divinity School po sa Dumaguete City. Mananatili po siya dito sa ating lugar hanggang Mayo. Bahagi po ito ng programa ng seminaryo bilang summer program sa lahat ng seminarista, at nasa ilalim po siya ng pangangalaga ng Southern Tagalog Conference sa panahon ng bakasyon, at nasa ilalim po ng pangangalaga ng inyong lingkod ang kanyang summer program. At siya ay makakasama at makikita po natin dito sa ating pamayanan sa panahon ng kanyang summer program. Bahagi po ito ng paglago at paghubog sa buhay ng mga seminarista na magiging manggagawa ng Panginoon sa kanyang buhay na katawan na United Church of Christ in the Philippines. Muli po, nais ko pong patayuin ang ating kapatid na Brendan Aita. Siya po ay galing sa Santa Cruz, Misamis Oriental. Kaya po tiga Mindanao po siya. Ang ating kapatid na Gutierrez na naririto po, maaari po na tumayo. Ang ating panauhin, kapatid, maaari po na tumayo. Amen. Yung pong binahagi ng ating kapatid na Elder Ading, sino po ba yon? Augusto Evangelista. Naanyayahan po natin na tumayo ang ating kapatid na Augusto Evangelista. Purihin po ang Panginoon sa inyo pong presensya sa buhay. Ang papuri ay sa Diyos, ang kagalakan po ay sa buong kapatiran ng McGill Memorial Church, ang ating kapatid na Augusto Evangelista. Nais po natin na ipahayag ang kagalakan, ang pagbati po natin pasasalamat sa mga kapatid na Annalyn,
Samantha May at Macy Sardan sa mga handog na bulaklak ngayon. At gayon din po, sa pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng kasal, ang mga kapatid na Arturo at Lourdes Tan. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Happy 50th wedding anniversary po para sa inyo. At naririto po kasama ng ating pong kapatid na Lourdes ang kanyang mga anak. Ating ding binabati ang mga nagdiriwang ng kaarawan para nga po ngayong April 7 hanggang April 14. At nais ko po na ang mga nagdiriwang ngayon ng kaarawan, kung naririto po ay tumayo. Kung naririto po ang inyong pangalan ngayong April 7 to 14, naanyayahan ko po na kayo ay tumayo. Kung sino man po ang mga naririto na ang inyong birthday ay from April 7 to 14, mangyari po na tumayo. At ngayong araw, ang mga kapatid na Patricia Sardan, Lizelle Fortuna, Jonelyn Laid, Army Padillo, Lydia Vitanzo at Evelyn Tolentino. At ang ating kapatid na DM, Marie Fornobi, iniwang ng arawan. Salamat sa Diyos sa iyong buhay, sa iyong ministeryo. Purihin ang Panginoon. At awitin po natin ang maligayang bati. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga biyaya nating tinatanggap at salamat sa Diyos sa ating patuloy na pakikibahagi sa matapat at masaya na pagkakaloob. Ang halagang pumasok po last Sunday sa panahon ng ating pong celebration ng Easter, March 31, ay 81,776.25 centavos. Purihin pong Panginoon ang ating pong mga schedule of liturgies para po sa ating Sunday worship at sa prayer meeting. Naririto po ating pong inaanyayahan ng mga kapatid na ating pong pansinin ang mga schedules na ito para po sa ating pakikibahagi at inaanyayahan din tayo upang dumalo. Ang mga gawain po ngayong Abril, naririto po sa ating bulletin. Pakisuyo po, nabasahin po natin ang mga mahalaga na mga gawain ngayong pong Abril. At gayon din may pagpupulong ang Board of Christian Educators pagkatapos po ng ating pong pananambahan. Ang pagdadala ng banal na hapunan sa ating mga kapatid sa kanilang tahanan na mayroong karamdaman o kaya naman po ay may ibang kadahilanan kung bakit hindi sila nakakasama sa ating pananambahan, igaganapin po natin sa araw ng Martes. Buong araw po tayo magdadala, mamaya pong hapon ay ipagpapaliban muna po natin ang pagdadala. At sa araw ng Martes, doon po natin gaganapin ang ating pong pagdadala ng banal na hapunan para sa kanila. Ang ating nga pong Vacation Church School, naririto po ang mahalagang impormasyon. Gayon din naman ang ating annual Southern Tagalog Conference CYF Summer Camp. Naririto po rin at ating po itong pansinin, ating po itong alalahanin. Itaguyod natin ang mga gawain ito, ang Vacation Church School. Gayon din naman ang ating annual CYF Summer Camp para po sa pagtataas natin sa buhay at ministeryo ng mga kabataan. Ngayon po, may mahalagang paanyaya sa atin ang ating kapatid na DM Fornobi na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Morning po, maraming salamat sa inyong bati at sagot ko ang panalangin. Mga kapatid, naririto na naman ang ating mga mahalagang gawain katulad po ng Vacation Church School. Tayo po ang host church sa 11, 12, 13. Kaya inaasahan po ang ating pagtutulungan. Tinatawagan ko ang mga tatay, ang mga nanay,
At lalo't higit ang mga kabataan na magsisipagturo. Mamaya mga bata, meron tayong pulong para sa mga magtuturo ng Vacation Church School. Ano po ang aking concern? Tayo po ang host, kaya magpapaka-host tayo ng bonggang-bongga. Lahat po ng mga lumang kalendaryo, lumang colors, materials, lapis, anything. Dalhin po ninyo dito sa iglesia para tayo ay makatipid. Huwag na tayong bibili. Ganon din, hindi naman yung lumang pagkain. Ano po? Yung mga bagong pagkain, pwede ring i-donate para sa ating mga kabataan, para sa ating pag-training. Ganon din po ang ipinaanyaya sa lahat ng area na ang start natin ay 22 hanggang May 3. May nakalista na pong 10 area na pagtuturuan ng Vacation Church School. Kung sa area po ninyo ay nagnanais na pas, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Maraming salamat po at God bless you all. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.
bahagi ng aming mga pinagpagalan. Nawa po, Panginoon, pagpalain mo ang mga kamay na patuloy na nagbibigay ng bukas sa kanilang kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa na patuloy na naghahandog. At nawa nga po, Panginoon, ay magamit ito sa pagpapatuloy ng gawain ng iyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naanyayahan po natin ang mga Board of Elders o mga presbitero upang dumako po dito sa altar. Naanyayahan ko rin po ang ating kapatid na lay worker, Eddie Del Mundo, upang tawagin ang mga pangalan ng mga kapatid natin mula sa Para Outreach na magpapahayag ng kanilang pananampalataya upang maging ganap na kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, McGill Memorial Church. Naanyayahan po natin ang lahat ng mga kapatid mula sa Para Outreach na dumako po dito sa unahan. Magandang umaga po, minamahal ng mga kapatid. Naririto po akin pong tatawagin ang mga dadako sa pagtanggap sa ating Panginoon at upang tuwirang sila'y maging kaanib ng ating pong mahal na iglesia. Madel A. Santiago, Milagros C. Adversario, narito na po sila sa unahan. Anunciacion Z. Durama, Joan Divara, Melody D. Dichuso, Cristina Dichuso, Zepina Dichuso, Mary Ann Montesa, Rosalinda Dichuso, Adoracion Dailo, Evelyn Malio. Yun po mga kapatid ang ating mga kapatiran na nagmula po sa Barangay Outreach ng Bara. Mga minamahal ng mga kapatid, ang isang pagiging ganap na kaanib ng iglesia ay isang hamon at isang pananagutan. Isang hamon sa paglago at matatag na Kristiyanong pamumuhay. Isang pananagutan sa kabuuan ng iglesia para sa buong buhay ng sanglibutan. Pamayanan ng Diyos atin ngayong tatanggapin sa pagiging ganap na kaanib ang ating mga kapatid na ito. Sa gawain ito ay papahayag nila ang kanilang pananampalataya. Iniaalay nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos at ipinapangako ang pakikibahagi sa iglesia bilang mga kasamang manggagawa at katuwang sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, inyo bang ipinapahayag sa amin ngayon ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at Tigapagligtas? Inyo bang gagawin ang paghahayag na iyon sa pamagitan ng pananalita at inyong pamumuhay? Kayo ba'y nangangako ngayon sang-ayon sa biyaya ng Diyos na inyong susundin si Jesucristo at paglilingkuran siya ng buo ninyong buhay? Kayo ba ay nangangakong lubusang makikibahagi sa pagpapaunlad ng iglesia sa pagsunod sa saligan at alituntuning batas ng United Church of Christ in the Philippines
sa mga gawain at sa mga misyon nito at sa kanyang mga kaanib, maging sa pamayanan at sa lipunan na ating pinapapalooban. Ipinapahayag ba ninyo ngayon ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng inyong pagyakap at gayon din naman sa pamagitan ng inyong pagsunod sa pananampalataya na kinasasaligan ng United Church of Christ in the Philippines sa pamagitan ng Statement of Faith o kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP. Kung magkagayon, sabay-sabay po ninyong basahin ang kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP o ang UCCP Statement of Faith. Kasaysayan. Sa banal na Espiritu, siya ay naririto sa sanlibutan, nagbibigay kapangyarihan at pagtiwala sa mga pananampalataya upang maunawaan at may pamuhay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Makasalanan, subalit itinalaga na mamuhay sa pamayanan kasama ng Diyos at ng kanilang kapwa. Pinagkatiwalaan ang sang nilikha ng Diyos at tinawag upang makibahagi sa pagtatatag ng isang makahulugan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami ng Iglesia, isang katawan ni Kristo, ang pamayanan ng mga ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at pinagkatiwalaan ng kaniyang ministeryo. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay matapat na saksi ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayan, ang kinasihang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid at magpatatag sa kanyang bayan, sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay gumagawa upang ang bawat tao ay maging baong nilalang kay Kristo, at ang buong sanlibutan ay gawing kanyang kaharian. Ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo ay binabahagi, kung saan ang pagpapagaling ay pinagkakaloob sa mga may sakit, kung saan ang pagkain ay binibigay sa mga nagugutom, kung saan ang kalayaan ay pinagkakaloob sa mga bilanggo at inaapi, at kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Sumasampalataya kami sa pagkabuhay ni Jesucristo ay nagapi na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagkaloob sa amin ng katiyakan ng buhay, maging sa kabila ng kamatayan, at umaasa kami sa kanyang muling pagparito, sa kanyang buong kaganapan upang tipunin ang kanyang mga anak sa kanyang kaharian at gawing bago ang buong sangnilikha. Amen. Amen. Sa kapulungang ito, inyo po bang tinatanggap at itinuturing na kapwa lingkod ang mga kapatid? Ang mga taong ito, ibibigay po ba ninyo ang paggalang at pagpaparangal, gayon din ang paggabay at pagtuturo at pananalapi para sa kanilang patuloy na paglago? Magsitayo po ang lahat bilang kapahayagan ng pagpapatibay ng lubos na pagsang-ayon. Inaanyayahan ko po ang ating mga kapatid na nagpahayag ng kanilang pananampalataya bilang mga kaanib ng United Church of Christ in the Philippines na lumuhod. Ang mga elders, inaanyayahan ko po ang ating mga presbitero upang ang inyong mga kamay ay ipatong sa kanilang balikat. Tayo po ay manalangin. Napakabuti po ninyo at ang inyong pag-ibig at kagandahang loob, biyaya ay nananatili. Tunay na kayo ay matapat. Tumatawag kayo ng inyong mga anak sa inyong buhay na katawan, sa inyong iglesia.
Maraming salamat po, o dakilang Diyos, sapagkat sa paghayo ng inyong buhay na katawan ng Magil Memorial Church sa dako ng Barangay Bara bilang kanyang mission outreach. Patuloy kayong tumatawag ng inyong mga anak upang maging bahagi ng inyong gawain doon. Nasaksihan namin, aming Panginoon, ang mga kabataan na niyayakap, tinatanggap ang pananampalataya sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga taon na dumaan na sila ay kinumpirmahan bilang mga kaanib na UCCP. At ngayon, naririto ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga lola na nagpapahayag na sila ay kabahagi ng inyong iglesia ng United Church of Christ sa dako ng Bara. Panginoon, ang kanilang mga binitiwan na kapahayagan ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya bilang kayo, kanilang Panginoon at tagapagligtas, at bilang matapat na magiging kaanib ng UCCP, Magil Memorial Church, aming Panginoon, ay sama-sama naming itinataas sa inyo. Pagpalain niyo po, basta-basta ninyo, inyo nga pong pakabanalin ang mga tipan at mga binitiwan nilang pangako, o Diyos, sa aming nga pong pananambahan ngayon, bilang kapahayagan na sila ay nag-aalay ng buhay bilang bahagi ng inyong kapatiran ng misyon ng iglesyang ito sa Bara, at tumitingin kami na sa pamagitan ng kanilang buhay, pamagitan ng kanilang mga anak at mga apo sa barangay ng Bara, aming Panginoon, ay ipagkakaloob nyo sa mga araw na darating ay itatalaga ang isang iglesia sa Bara. Maraming salamat, aming Panginoon, sa inyong banal na Espiritu at sa pagkilos po ninyo sa buhay ng aming mga kapatid sa dakong yon sa pamagitan ng pagtalima ng Kapatirang Magil Memorial Church sa inyo pong dakilang atas na humayo upang gawin na alagad ang inyong ang buong sanglibutan. Pinapatat po namin, o Diyos, ang aming mga kamay sa kanilang mga balikat. Tinataas namin, pinananalangin namin sila, o aming Panginoon, sa ilalim ng inyong pagpapala, pagpapalakas at paggabay, at patuloy na maranasan nila ang inyong biyaya ng pagliligtas. Tinataas po namin ito nang may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tayo ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Naanyayahan ko po na tumayo ang ating mga tinanggap ng mga kapatid bilang ganap na kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, at humarap po kayo sa ating kapatiran. Ipahayag po natin ang ating kagalakan, ipalakpak po natin ang mga kamay, ang ating mga kamay, ng may pasasalamat sa Diyos. God bless. Makakaupo na po ang ating mga kapatid na tinanggap. God bless. Magulang ng gagawaran ng bautismo, batang gagawaran ng bautismo. Ang mga pangalawang magulang o mga ninang at ninong, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, purihin natin ang kanyang banal na pangalan. Sa mga sandali pong ito, naririto po ang mga magulang at mga ninang at ninong ng bata at kapatid natin na gagawaran ng banal na sakramento ng bautismo. Sa mga sandaling ito, ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating batang kapatid.
Ang sakramentong ito ay batay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo at tandaan ninyo ako'y lalaging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Para sa inyo bilang mga magulang, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Kaya din sa mga pangalawang magulang, sa mga ninong, purihin ang Panginoon. Para sa inyo bilang mga magulang ni Samuel David. Inyong dinala sa dakong ito ang inyong anak sa pagnanasang siya'y bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tigapaglikha sa lahat ng bagay. Gayon din, ito'y pagpapahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating buhay. Dahil dito, ating ipinapahayag na sa pamagitan ng pagbabautismong ito, na bagamat hindi pa lubos na naunawaan ng bata ang kabuluhan nito ang pag-ibig ng Diyos, ay sumasa Kanya at patuloy nagagabay sa Kanyang paglaki. Ito rin ay kapahayagan ng ating pagtalima ng paghahandog at pagdadala sa bata sa bakura ng pamayanang Kristiyano na kung saan ay nararanasan ang pag-iibigan at ang pagkakapatiran. At bilang iglesia na sumasaksi sa pagdiriwang na ito, ating ipinapangako na tayo mismo ang magiging gabay at halimbawa ng batang ito para kay Kristo. Alalahanin natin ang wika ng ating Panginoong Hesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa kanila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino man na hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi mapapabilang dito o hindi makapasok dito at hinawakan niya at pinagpala ang mga bata. God bless you, Samuel David. Para sa inyo bilang mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ng inyong anak ay ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya'y nagnanasa na sa pamagitan ng inyong panalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Purihin ang Panginoon. Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano at sa lahat ng kabutihang naaayon sa ating pananampalataya? At sa ninang at sa mga ninong na naririto ngayon, kayo ay mapalad sapagkat kayo ang itinalaga ng Diyos sa pamagitan ng mga magulang ng batang ito upang maging pangalawang magulang para sa pananampalataya at sa paglago at sa kalusugan ng batang ito. Sagutin ninyo ito bilang mga ninang at mga ninong. Kayo ba'y buong kapakumbabaan na tumatayo sa harapang ito at nangangako kayo na magsisilbing gabay sa paglaki at sa kinabukasan ng batang ito sang-ayon sa banal na niloloob ng ating Panginoong Hesus? Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. At sa ating pong buong kapatiran, sa McGill Memorial Church, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito, tinatanggap po ba ninyo ang batang ito sa inyong pag-ibig at sa inyong pagkalinga at nangangako po ba kayo na magiging kasama niya sa kasayahan, sa mga gawain, sa paghihirap at paglilingkod? Ipahayag po natin ito sa pamagitan ng ating pagtayo at pagsasabi ng Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakil Diyos, huwag po ninyong pahintulutan ang gawaang ito ay maging isang simpleng okasyon lamang. Nawa sa pamagitan ng inyong banal na pakikibahagi ay maunawa namin ang lubos na kabuluhan nito sa aming buhay. Itanim niyo po sa aming isipan na sa pagbabautismo ng batang ito ay kasama kami na sumasaksi at patuloy kaming magiging kasama sa paggabay sa Kanya habang siya ay lumalaki sa Kanyang pangangatawan at lalo't higit sa Kanyang pananampalataya. Ipaunawa mo po sa amin na sa mga sandaling ito ay babautismuhan at itatalaga po ang batang ito para sa iyo at para sa inyong pamayanang Kristiyano. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus.
tayo po ay magsabi ng Amen. Manatili pong nakatayo ang ating mga minamahal na mga kapatid bilang mga magulang. Ang mga ninong at ninang, lumapit kayo rito at abutin ninyo, hawakan ninyo ang inyong inaanak. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ganon din po ang ating mga presbitero. Sa harapan ng iyong mga magulang, sa harapan ng iyong mga ninong at ninang, sa harapan ng mga presbitero ng iglesyang ito, sa harapan ng buong kapatiran ng McGill Memorial Church at sa harapan ng ating iisang Diyos, ikaw, Samuel David B. Hosenya, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at tanggapin mo ang kanyang kapayapaan ngayon magpakailanman. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. God is good. Umarap po kayo sa kapulungan. Mga minamahal na mga kapatid, ang pinakabago at batang kaanib ng ating kapatiran, si Samuel David B. Hosenya. Naririto po ang kanyang mga magulang. Palakpakan po natin ang Samuel David Hosenya. Manalangin po tayo sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Nadarama po namin ang inyong banal na presensya at pagkilos sa loob ng santuaryong ito, O Diyos, sa amin nga pong magulang. Salamat po sa katapatan ng inyong pangako. Maraming salamat po sa inyong pagliligtas, sa inyong pagyakap, paggabay. Salamat po sa inyong banal na presensya sa aming buhay sa araw-araw, sa nakalipas na buong isang linggo. Sa inyong pag-iingat, nadama po namin na kami ay inyong ginagabayan sa aming mga gawain, sa lahat ng aming mga pananagutan sa loob at labas ng tahanan, bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang kabahagi ng iglesia o ng sambahayan. Panginoon, tunay na kayo ay dakilang Diyos. Napakabuti po ninyo, mapagpatawad, makaririnig. Nadarama namin ang inyong himala. Nararanasan namin, aming Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Hindi po kami naging karapat-dapat sa inyo sa pag-iisip, sa pananalita at maging sa aming paggawa. Subalit naririyan kayo at patuloy na nakahanda upang kami yakapin. Ang inyong nakabukas sa mga kamay at nakaunat na mga bisig, aming Panginoon, ay nakahanda upang kami ay yakapin at madama ang init ng inyong pagtanggap. Maraming salamat po. Panginoon, salamat sa biyaya ng pagliligtas. Dumudulog po kami sa inyo ngayon. Taglayang kagalakan sa pagsapit ng karawan, libersaryo ng kasal, sa inyong biyaya ng pagpapagaling, pag-iingat, pagtutuwid, pagkakaloob ng kasagutan sa aming mga panalangin, ng pag-asa, ng kaliwanagan,
ng puso at isipan sa pagpapasya at sa lahat ng mga gawain at sa mga kagilagilalas na mga kapahayagan, O Diyos, ng inyong kapangyarihan. Tinataas po namin sa inyo ang mga sambahayan. Tinataas po namin sa inyong bawat bahagi at bumubuo nito, maging mga kapatid na naruroon sa malayong bansa, sa iba't ibang dako ng aming nga pong pamayanan at ng daigdig. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng pagpapagaling ninyo sa aming mga nadama, naranasan, karamdaman o sakit. Pinagaling niyo po kami, pinalakas. Tinataas pa rin namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid na nasa loob ng pagamutan, nasa banig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan. Katulad ng aming kapatid na Radi Baradas, aming kapatid na Manning Esguera, sa iba pa naming mga kapatid na sa mga sandaling ito ay nasa puso at isipan namin. Tinataas po namin sila sa inyo at inaangkin ng inyong himala ang inyong pagpapagaling, ang inyong pagdampi at paghipo sa kanila, aming Panginoon, sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Tinataas namin ang inyong iglesia sa dakong ito, ang McGill Memorial Church, ang kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines sa mga gawain. Sa panahong po ito, aming Panginoon, ang pagdiriwang po namin ng inyong muling pagkabuhay o Easter season. Sa panahon naming Panginoon, ang pagdiriwang namin sa buwang ito ng Earth Month. Naalala namin ang lahat ng mga gawain ito at ang mga misyon, ang mga programa, aming Panginoon, ang Vacation Church School. Panginoon, ihandaan niyo po ang mga pamayanan, ang mga pamilya, ang mga bata, ang iglesyang ito sa gaganapin na pagsasanay ng aming komperensya upang ang inyong mga anak, ang mga bata na magsisipagturo ay ihanda upang abutin ng maraming mga bata sa iba't ibang pamayanan. Sa bahaging ito ng Southern Tagalog Conference, gawin niyo pong alulod, aming Panginoon, ang pagpapala ang iglesyang ito kung paano sa loob ng 100 taon ay naging buhay na saksi, ilaw at asin, upang ipahayag ang inyong ebanghelyo, ang inyong mabuting balita ng pagliligtas. Tumawag kayo ng inyong mga anak sa iglesyang ito upang patuloy na magpahayag ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Kahit sa gitna ng iba't ibang mga pagsubok, sa gitna ng iba't ibang mapanghamong karanasan sa buhay, sa pamayanan, sa iglesia at sa pamilya. Tinataas namin sa inyo sa pangkabuuan ang Vacation Church School. Nahihipo sa puso ng maraming mga bata sa lungsod na ito upang sa kanila ang maipupunla na inyong buhay na salita, ang Panginoong Jesucristo ang siyang magpahayag sa kanila upang maglingkod, upang inyong maging mga daluyan ng inyong ebanghelyo. Pagpalain niyo ang lungsod ng Lucena at ang aming buong bansa. Pagpalain niyo po, aming Panginoon, ang mga mamamayan sa panahong ito na nalalapit ang eleksyon. Ilayo niyo po sa anumang kapahamakan ang mga pamilya, ang mga kapatid namin at ang aming mga kababayan at ang mga leader sa aming pamayanan na naghahandog ng kanilang buhay sa paglilingkod sa aming pamahalaan, sa aming bansa. Ilayo niyo po, aming Panginoon, sa anumang masamang balak at plano o dakilang Diyos ng kaaway ng dyablo upang ang anumang isipan na di mabuti para sa kapwa at sa pamayanan ay hindi magkaroon ng kaganapan. Bigkisin niyo sa pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahal sa buhay, pagmamahal sa kapwa, ang buong sambayanan upang sa panahon ng eleksyong ito na darating ay maging mapayapa, makatuwiran, aming Panginoon, at totoo o dakilang Diyos sa mga hangarin. Tinataas namin sa inyo ang buong pamayanan ng aming bansa at ang buong daigdig, ang mga lider sa lahat ng antas ng institusyon sa aming lipunan, sa lahat ng sangaya at ahensya ng aming pamahalaan, at gayon din ang inyong mga anak, aming Panginoon, na naglilingkod sa iba't ibang ministeryo na inyong pinagtalagahan. Ang kanilang buhay ay pagpalain ninyo. Ang mga panalangin ng mga pamilyang Pilipino na nasa gitna ng krisis at kahirapan sa kabuhayan at nakararanas ng mga sakuna at mga kalamidad na gawa ng kalikasan at bunga ng kapwa-tao, tinataas namin sa inyo. Pagpalain nyo at bigyan ng pag-asa. Inyong hawakan at itayo at itindig sa pamagitan ng mga kamay ng kapwa
ng mga mananampalataya ng inyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa pananampalataya. Salamat sa inyong biyaya ng pagpapatawad at pagliligtas. Lahat ng ito ay aming tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ating pumbuksan ang ating mga banal na kasulatan sa pagbasang sagutan na matatagpuan sa awit 118, talatang 14 hanggang 20. Dahilan kay Yahweh, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ng masayang sigawan sa dolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas at tulong. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ni Yahweh na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatis. Ang mga pintuan ng banal na templo'y iyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Ito'y ang pintong pasukan ni Yahweh, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong nakatakwil nang nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Diyos na si Yahweh. Kung iyong mamasdan ay kawili-wili. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo, Yahweh, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa luyunis hangad. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Tayo ay magtaglay ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang, at tayo'y lumapit sa damba ng banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Sabay-sabay po tayo. Ang pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Pinagtapala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita.
pagbasa sa Bagong Tipan, sulat sa mga gawa, Kabanata 6, talata 1 hanggang 4. Nang panahong iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Tayo'y magsabi ng Amen.
God is good. All the time. Nasaan po ang ating mga kamay? Itaas natin ang ating mga kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panatilihin po nating nakataas ang ating mga kamay. Mga kapatid, mayroon pong nagsabi, the distance between problem and solution is the distance between our hands and the floor. Ano pong ibig sabihin nito? Opo, ang ating mga kamay na nakatiklop at tuhod na nakaluhod, ito po yung power of prayer. Ibig sabihin, sa pamagitan ng panalangin na nakaluhod, naruroon ang kasagutan sa ating mga suliranin. Amen? Pinupuri po natin ang Panginoon. Ang panalangin, ang puso ng pananampalatayang United Church of Christ in the Philippines. Mga kapatid, maging sa ating konteksto ngayon, sa aklat ng mga gawa, ang kabanata ay 6, ang talata ay 1 hanggang 4, at gayon din sa awit ng ating koro mula sa Salmo 86 o sa awit 86 ay ipinapahayag ang pagiging pangunahin ng panalangin sa buhay ng tao. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, may suliranin ka ba? Kapatid, sabihin natin, kapatid, may tiisin ka ba? Ang sabi po sa aklat ng Santiago, kabanata 5, ang talata ay 13, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Sabihin po natin, kapatid, manalangin ka. Opo, ang panalangin, ang siyang pinakabuod ng buhay na nakita natin na gawi ng buhay ng ating mga ninuno sa pananampalataya mula sa banal na kasaysayan o sa banal na salita ng Panginoon, ang Biblia. At sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita ng kapangyarihan ng panalangin o sabay-sabay tayo, power of prayer. Para sa Kanya, ang panalangin ay maaaring magpagalaw kahit ng kabundukan. Kaya't nasabi niya sa Mateo kabanata 21, ang talata ay 22, ang anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung may pananalig kayo. Gayon din po, sabihin natin, gayon din. Ang mga leader at ang mga pinuno ng mga naunang iglesia ay matibay na nananalig hinggil sa pagiging pangunahin ng buhay panalangin. Kapag nahaharap sila o nahaharap ang kanilang ministeryo sa mga matitinding pagsubok, sa matitinding paghihirap o suliranin, sila ay matatag na nagsasabi, ibibigay namin ang aming sarili sa pamagitan ng pananalangin at pagpapahayag ng mga salita. Ito po yung nasumpungan natin sa Gawa, kabanata 6, ang talata ay 1 hanggang 4, power of prayer. Si Apostol Pablo ay kanyang pinagtibay ang pananalig na ito nang pinayuhan niya si Timoteo, ang kanyang nakababatang kasakasama sa paglilingkod, at nagsabing, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nililinis ito ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo at ng panalangin. Gayon din naman po ang mga kaanib, ang mga kababaihan. Magsabi ng amen ang mga kababaihan. Gayon din naman ang mga kaanib, ang mga kalalakihan. Magsabi ng amen ang kalalakihan. Ang mga kalalakihan, kababaihan na nagbalangkas ng ating saligang batas ay nagpapatunay na ang panalangin ay nasa puso ng ating pananampalataya bilang iglesia, bilang United Church of Christ in the Philippines. Ito ang dahilan kung bakit ang ating saligang batas o ang Constitution ng United Church of Christ in the Philippines ay nagsisimula sa isang panalangin na tinatawag po nating prayer preamble. Sabihin natin, prayer preamble. Marahil ito lamang po ang saligang batas sa buong daigdig na nagsisimula sa panalangin, ang Constitution ng United Church of Christ in the Philippines. Sa pamagitan po ng panalangin, ang nagbalangkas ng ating saligang batas
ay nagpapaalaala sa banal at natatanging kaugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa. Sabihin po natin sa Diyos at isa't isa. Naririnig po natin, nasasaksihan po natin, na sa tuwi-tuwi na ang United Church of Christ in the Philippines ay kilala dahil sa pakikibahagi, sa pagdamay, sa pagtulong sa mga kapwa na nangangailangan. Nasasabi sa tuwi-tuwi na ang United Church of Christ in the Philippines ay kilala sa pakikibahagi sa mga pagkilos at pakikibaka laban sa kawalang katarungan, pagsasamantala at tunggalian sa loob ng lipunan. Tinatawag po natin itong pastoral and prophetic mission. Pastoral and prophetic commitment of our church. Subalit, tayo ba bilang iglesia ay kilala rin sa ating pagiging mapanalanginin? Sabihin po natin, mapanalanginin? Upang maintindihan nating mabuti ang kahulugan ng prayer preamble, inaanyayahan ko po na sama-sama nating pagnilayan at sa sandaling ito sama-sama nating basahin ang bahagi ng prayer preamble ng United Church of Christ in the Philippines. Sabay-sabay po tayo. O mapagpalang Diyos, masdan mo ang iyong bayan. Tinawag mo kami upang manatili sa pakikipagtipan sa iyo at sa isa't isa. Sa mula't mula pa ay ikaw na ang naging matatag na saligan ng iglesia. Ang iyong kalinga ang siya naming naging kanlungan sa mga unos ng buhay. Ang iyong lakas ang sa amin ay nagtaguyod ng aming pagsusulong sa pangitain ng aming mga ninunong nagsipagtatag para sa isang nagkaisa at nagkakaisa, binago at nagpapanibagong iglesia. Pinagkalooban ng iba't ibang pamana sa aming bukluran na nagpayaman sa aming kakayanan para sa pagsaksi at pakikipagkasundo bilang isang pamayanan ng pananampalataya. Naway, patnubayan kami ng iyong Espiritu tungo sa higit pang pagiging mapandama, kabukasan ng mga puso at isipan, at sa isang tunay na mapanglikhang tugon sa hamon ng aming panahon. Tanging sa iyo lamang namin iniaalay ang kaluwalhatian at karangalan. Yamang ang aming nababatid na ikaw ang may akda ng lahat na di mapapantayang karunungan at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Una, ating pong kinikilala sa prayer preamble na ito na siyang kapahayagan na ang puso ng pananampalatayang UCCP ay ang panalangin. Ating kinikilala na ang Diyos ang siyang laging matibay na saligan ng iglesia. Kaya nga po, ang iglesia ay hindi magigiba. Amen? Ano man po ang ating pagsubok sa isa't isa, sa ating buhay, sa ating ugnayan, ang iglesia ay nakasalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kailanman magiging matibay ang iglesia, hindi magigiba sapagkat ang siyang saligan ay ang Diyos. Na dito sa iglesia, tayo ay binibigyan ng kalakasan habang ipinagpapatuloy ang pangitain ng mga ninunong nagtatag tungo sa pagkakaisa at patuloy na pakikipagkaisa at sa pagbabagong anyo o reformasyon ng iglesia. Ang iglesia ay nakasalig sa ating Panginoong Diyos at ito'y patuloy na nagbabago. Pangalawa, kinikilala natin ang kaloob ng Diyos sa iglesia sa anyo ng iba't ibang pamana o diversity of faith heritage. Ang ating pong pagyamanin ay ang ating mga kakayahan para sa pagsaksi at pagkakasundo bilang pamayanan ng pananampalataya. Ang ikatlo po, ang ating prayer preamble ay nagpapahayag na tayo ay nananalangin para sa patnubay ng banal na Espiritu. Sabihin po natin, guidance of the Holy Spirit. Ito po yung palaging pinapaalala sa atin. Anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating karanasan, anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga sambahayan, bilang UCCP, patuloy na manalangin sa patnubay ng banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng higit pang pandama, puso at isipan at tunay na mapanglikhang tugon sa hamon
sa hamon ng ating panahon. Ang pang-apat po, tayo ay dumadalangin. Sabihin po natin, tayo ay dumadalangin para sa pagpapatuloy at mapagbigay kapangyarihang presensya ni Kristo. Yun po yung ating pong panalangin. Tayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa ating pagsisikap na maging matapat sa tunay na diwa ng tipan sa atin na ating pinagtitibay bilang iglesia, bilang mga mananampalataya. At ang ikalima po at panghuli, bilang isang iglesia, tayo ay sumasama sa Diyos sa pamagitan ng ating saligang batas na magkaroon tayo ng matibay na paninindigan para sa higit pang paglilingkod. Yun po ang buhay ng iglesia sa ating patuloy na pakikisa sa ating Panginoong Diyos, sa patuloy na pagtalima sa Kanyang banal na kalooban, lalo't higit sa panahon na tinatawag po nating critical times. Tayo ay manindigan na tayo ay hindi titigil, hindi tayo manghihina sa paglilingkod, kundi bagkos higit pa tayong maglilingkod at tayo ay laging pinapatnubayan ng pag-ibig at habag na may katiyakan ng Diyos. Ito po ang puso ng ating pananampalatayang UCCP, ang pananalangin. Sabay-sabay po tayo magsabi, to God be the glory. Amen. At Amen.
Diyos na Cordero. Ay sukat na Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, puspos at bukal ng walang hanggang pag-ibig, pagpapatawad. Salamat sa inyong pagliligtas. Salamat sa pagkakaloob po ninyo ng buhay sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa paanyaya para sa amin upang makibahagi at makipagkaisa sa aming Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagdulog at pakikisalo sa kanyang hapag ng pag-ibig. Sa banal na hapunang ito, sa komunyon ng katawan at dugo ng inyong bugtong na anak, Panginoon, marapatin po ninyo na kami ay maging karapat-dapat. Maraming salamat po. Tinataas namin na pakabanalin niyo po ang mga elementong ito. Ang tinapay bilang simbolo at kapahayagan ng banal na katawan at ang katas na ubas bilang simbolo at kapahayagan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. O Diyos, tinataas po namin ito ng may pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, alalahanin po natin ang wika ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Nang gabing ang ating Panginoong Hesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay, at matapos makapagpasalamat ay pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang katawan ay niyahandog para sa inyo, kunin at kanin ninyo ito tuwing mag-aalaala kayo sa akin. At gayon din naman matapos makapaghapunan ay dinampot niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang saro ng bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Kunin, inumin niyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ng Panginoon ay inyong ipinapahayag ang kanyang kamatayan at ang pangako ng kanyang muling pagparito. Kaya kung ang sino man na nakikibahagi sa pagkain ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon ang di nararapat, ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo. Kung kaya't nauukol lamang sa bawat tao na siyasatin ang kanyang sarili bago makibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon, at tayo ay maging mapagpasalamat. Amen. Tayo po ay magsitayo, abutin natin ang kamay ng ating mga kapatid.
simbolo ng kanyang banal na dugo. Mga minamahal mga kapatid, tanggapin po ng simbolo ng banal na katawan ng ating Panginoon Jesus. Simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus.
Magpasalamat tayo sa Panginoon. O Kordero ng Diyos, nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. O Kordero ng Diyos, tinatanggap po namin ang inyong biyaya ng pagpapatawad, kapayapaan at pagliligtas. Binabalik po namin sa inyong lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan. Masumpungan po ninyo sa aming buhay sa araw-araw ang aming matapat na pagtalima sa inyong banal na kalooban sa pamagitan ng sama-samang paglilingkod, sama-sama na pagpapahayag aming Panginoon ng inyong pag-ibig at ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po tayo. Inaanyayahan po tayo upang magsitayo. Ang mga nagpapasalamat, nagpupuri, at nagtatalaga ng buhay sa Panginoon, inaanyayahan po natin na dumako sa altar upang lumuhod. At gayon din ang lahat ng may tanging panalangin, inaanyayahan po natin upang itiklop ang ating tuhod.
ay sa tapat ng ating puso at tayo ay manalangin. Panginoon, ang tibukin ng inyong puso ay ang wagas na pagmamahal. Nagpapatuloy ang kasaysayan ng inyong dakila at wagas na pag-ibig sa buong sanglibutan. Nadarama po namin ito kung papaano naranasan ng inyong mga anak ang inyong pagliligtas at ang pagsakop po ninyo sa kasalanan ng buong sanglibutan. Nagpapatuloy po ito na buhay ang lumang kasaysayan ng inyong pag-ibig ay nananatiling bago sa araw-araw para sa aming lahat. Kaya't kami ay buong kapakumbabaan na dumudulog sa inyo. Nagpapasalamat sa pamagitan ng aming buhay, ng aming pagkilos, paglilingkod, ng aming pakikiisa sa inyong iglesia, sa pamagitan naming Panginoon, ng aming paggawa, ng aming mga kamay, sa pamagitan ng aming pananalangin. Maraming salamat po. Loobin ninyo na ang aming buhay ay maging bukal at alulod ng inyong biyaya, ng pagpapatawad, pagkakasundo at pagkaliligtas. Naririto po kami kasabay ng buong sangkakristyanuhan upang italaga ang aming buhay sa ilalim ng inyong banal na kapangyarihan, upang ang aming buhay at ang aming kalooban ay isuko na ang inyong banal na espiritu at ang inyong banal na presensya ang gumabay sa amin, ang maging patnubay sa aming buhay at sa lahat ng aming gawain. Aming itinatalaga sa inyo ang lahat mula sa aming buhay, mga gawain, sa aming mga plano, sa aming mga ugnayan at relasyon, mula sa aming pananagutan, sa iglesia, sa pamayanan, sa pamilya, at sa bawat aming mga kapwa-tao at sa sangnilikha. Tinatanggap namin ang lahat ng ito. Tinataas namin sa inyong aming mga tinig at aangkinin namin ang inyong biyaya ng pagkabay at pagtugon sa aming mga panalangin at pagsamo. Panginoon, ang mga pamilya na nagyuko ng ulo, ang mga kapatid na nagtiklop ng kanilang mga tuhod sa diwa ng pananampalataya at pananalangin, pagpapalain at iingatan niyo po. Panginoon, ang mga mag-asawa na nagpapatibay na muli ng kanilang pag-ibig, inyo silang patuloy na sasamahan, payayabungin pa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at pag-ibig sa inyo. Ang mga anak, aming Panginoon, ang mga magulang, mga lolo at lola, ang mga bata at mga sanggol, pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Ang kanilang buhay ay inyong pasasaganain mula sa kalusugan, aming Panginoon, at ilalayo sa anumang karamdaman. At ang kanilang buhay pananampalataya, o dakilang Diyos, ay lumago upang ang inyong iglesia, aming Panginoon, ay patuloy na tumatag sa pamagitan ng ibayong paglilingkod. Dakilang Diyos, anuman ang mga panalangin ng inyong mga anak na naririto ngayon, buong pananampalataya po nila ito na dinadala sa inyong banal na harapan, sa trono ng inyong biyaya at ng inyong himala. Pagpapalain niyo po ang bawat isa at pagagalingin, palalakasin naming Panginoon, daragdagan ng banal na karunungan, lalo pong pag-iibayuhin ang init ng paglilingkod sa kapwa, sa pamayanan, at pagtataguyod ng sangnilikha, ng katarungan, ng katotohanan at ng kapayapaan. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na Pia Ilagan sa kanyang hangarin na maglingkod para sa mga mamamayan dito sa lalawigan ng Quezon. Iingatan niyo po siya. Pagpapalain niyo po siya, aming Panginoon, lalo tigit ay sa panahong ito. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga sambahayan, ang iglesyang ito, ang buong sanglibutan naming Panginoon. At salamat sa inyong biyaya ng paglilingkod at patuloy na mula sa iglesyang ito ay tumawag kayo ng inyong mga anak. Sama-sama na nananalangin para sa inyong banal na kalooban sa lahat ng panahon. Tatanggapin namin, aming Panginoon, ang inyong mapagpalang bendisyon sa pamagitan ng inyong maliit at tabang lingkod. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon.
Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, tanggapin ang kanyang banal na kapayapaan at pagliligtas ngayon at magpakailanman. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen.